Ang Class A po kasi natin is best of 1 lang. Uy. Yon, galing, di ba? Ano eh, nawawala eh. Ayan. Ang tawag dito. Ano, wala ako. Ang Class S po natin is always best of 1. Tapos, I believe double elimination siya. Class A. Best of 1, tapos double eliminations kasi merong lower bracket. So ngayon, tignan natin kung anong performance ng parehong teams. Trackmate versus Pacific WePlay. Nakita natin kung paano maglaro itong mga to, mga sanay na to sa ano. Itong itong Trackmate, I believe is galing ng Class S, medyo bumaba sila ng konti. Pacific WePlay naman, bagong arrive lang ito. And let's see kung makatatalo ba ng WePlay itong Trackmate. Ang alam ko ito yung tumalo sa kanilang nakaraan sa Class A qualifiers. Pero mamaya tayo magkwentuhan, patingin nga nung draft. Okay, Queen. Kaya pala mabagal. Ayan. Hindi okay na, di ba? Kayo nung account to? Hindi kayo Nostra. Okay. Di ang announcer nito, si Juggernaut pa rin. Siyempre, si Tropa. Doon, tinanggal ko. Tinanggal mo muna. Salamat. Oh, nawala! Ayun. Kinabahan ako, tol. I'm scared. I'm scary. Bakit na nandito yung split mo? Oo nga. Pag ganun ba? Ang galing ko. Uy, I'm right! Anyway, ayan. Queen of Pain for Trackmate, tapos Pacific Esports, Getting Earthshaker and Storm Spirit. Nakakatawa, no? Itong Trackmate. Talagang binaban nila yung Mipo ni Jed eh. Maglalaro ba si Jed? Asan si Jed dito? Si Kay? O si Kay rito? Walang namang si Hehehehe, di ba? Feeling ko si Jed to si Kay. Yun natin. Mamaya natin malalaman niya. Kung sino mag-mid, malamang yun si Jed. Pero ang ganda no, itong nanigurado. Baka akala ng Trackmate, Mipo lang ang alam ni paring Jed. Medyo marami naman sigurong alam na heroes yan. Samantalang The Bands is pretty much different from what we usually see. Siguro nga kasi bago na yung patch. Tingnan mo, tinanggal si Chen. Night Stalker getting banned. Aba, alam mo nga, nagkaroon lang ng Immortal. Binaban na kaagad eh. And I'm actually very excited kasi buti naalala ko na ito pala yung unang laro ng MPGL kung saan makikita natin yung 6.84 patch. Ako sa sarili ko, hindi pa ako ganun kakampante or ka-confident sa mga changes. So, pare-pareho lang tayo dito guys na makakakita ng mga bago, kung may bago man. Yan. Queen of Pain, Draw Ranger. For Trackmate trick dito, papalakasin nila yung kanilang DPS right click. And I think sa mga bagong items, yung Moon Shard, Silver Edge, I believe, yung pangalan ng item na yun. Yung Lothars, hindi pa Lothars. Yung Shadow Blade plus, Sange. Oo, basta yun. Storm Spirit, kahit na nerf, I think binawasan si Storm Spirit ng MS eh. Dati 290 to, 285 na lang ata ngayon. Pero still, iba talaga ang gamit ng Ball Lightning. And si Storm Spirit isa sa mga pinakamalas yan ng mga heroes eh. Talagang galit si Ice Frog dito, talagang pinapahina yung kanyang laning. Hindi lang kasi kita dito, pero ilan ang attack range ni Storm? Nasa 450, di ba? From 600, ni-nerf 550. Tapos ni-nerf ulit 450. Grabe no, parang sabi nila bawal kang mag-last hit. Bawal kang maglinya sa mid, pero again, hindi kasi yun yung bentahan ni Storm Spirit. Sobrang lakas kasi talaga ng Ball Lightning. And until ma-nerf itong Ball Lightning, I think hindi mapapanis to. Ayan, Undying getting removed, tas Bristleback, and mga standards ito, pero gusto ko makita naman, baka naman may pumili na ulit ng mga monitor mo. ng mga ibang klaseng mga heroes. So far, wala pa rin mga ginagawa kakaiba. And I would be very excited kung makita ko ng mga sudden drops na hindi natin usually nakikita. And nilalag, nasa yung sabi ko, i-open yung Twitter eh. Twitter.com. Wala, hindi ko makikita. Ayan, sumuko na nga lang ako. Ay, ito! Uy, salamat sa hindi ko nakita, may na pala tayo, Twitch chat. Kaya lang guys, Ayan, shoutout sa inyo. Hindi ko pa kayo nababati. At ang tagal ng delay, wow! 5 minutes yan. Oo nga eh. Ano pala namin yung delay? Hindi, yung Twitch chat ang inayos ko. Ayan pa! Uy! PL! Okay, Phantom Lancer will be drafted by Pacific Esports. We play dito. Sa bagay, magandang combo rin naman yan. Tinagal nila, kinuha nila si Earthshaker. So, yung isa sa mga proactive counters ni PL, medyo eliminated na. And I believe this would be a dual lane Earthshaker PL, tapos merong isang free guy. Or maybe they would get si Ezalor. Kasi si Ezalor, medyo magandang buff sa kanya eh. Ginawa siyang tagabigay ng cooldown reduction rules. Ba't tumatanaw siya?
Kita kasi sila. Sige lang, salita. Ay, hayaan mo na. Oo. Visage naman para sa trackmate. Hindi ko alam kung bakit. Anong significant change kay Visage sa patch? Visage to Ranger yan. Gusto lang nila mag-basic, no? Visage Yung basic to lang, Ranger. oo. Hindi siya yung katulad ng parang iniisip natin na dinap kasi wala lang, astig. Pero let's see mga kaibigan, trackmate dito, medyo may gusto silang mangyari. And I think that's very good for them. Labang American Dota 2 tourney online ng Minesi o kahit anong Pinoy formed org. Ano ibig sabihin mo paring Ram 08? Kung meron bang ba't Amerika lang ba ang iniisip mo na pwedeng magpa-tournament? Kung ibig sabihin mo meron bang mga overseas tournaments ang Mineski right now, meron sila yung MPGL SEA Grand Finals na gaganapin sa Malaysia. Yun. Sa mga iba pang tournaments, I think ang mas maraming laro yung Rave. And since malapit na kasi guys ang TI5, medyo nagbabawas-bawas na ng mga tournaments ngayon. Syempre, di ba? Uy, Skyrat na lang daw po. Ang gustong kunin ng Pacific Esports dito, this could be a support Skyrat or probably an offlane Skyrat as I believe would be possible right now thanks to Octarine Orb. Masyadong madaming items na nagwa-warrant ng paggamit ng core, pagko-core sa isang hero imbis na supports na lang lagi. Excuse me po. Pero feeling ko kasi sayang nag-Esalor na lang sana sila dito. Para medyo astig, di ba? Kasi Esalor ang ganda may cooldown reduction parang naging League of Legends na yung Dota. And I think it's pretty cool naman. Anyway, pabati daw kay Kuya Denki at Kuya Lon, sabi ni Solstice Mez. Ayun, kakalis lang ni Lon may meeting siya. Kaya Denki, pabati naman sa gwapong si Allen. Sige, walang problema, paring Rocker0312. Ayan, may hawak akong pentel pen. At sabi nga kayo na ni Bray, mag-fansign daw ako. Wag naman, di ba? Wag naman. Pero, lumiwanag. Okay na mo maliwanag. Okay. Guys, huwag kayong matatakot. I-check ko lang muna kung ano ba nangyari pag maliwanag. Wala naman. Hello. Listen nyo lahat. Pogi ko. Umay. Ayan. Anyway, Trian Protector para sa dito. Mali. Draft pala. Sorry. Yan. Trian Protector will be picked up by Trackmate Trick dito. I think para lang to sa Chipoy support. Maganda yung yakap niya dito. Yung Living Armor, itong mahiwagang Pechay. And of course, OG would be a great help versus Storm Spirit. Basta hindi lang siya masa-silence. And I think with Nature's Guys on his side, medyo mas mako-cover niya yung kanyang ground ng sobrang easy. Tanong ni paring David Dong 012, ay wala pa lang 012 lang pala. Andyan ba si Santino? Wala po. Si Santino ay nasa Pacific Revborn. Pacific Revborn yan. Pacific Revborn yan. Kailangan ko masanay. Kasali sa dito, sila yung parang pinaka-Pacific 2. Yun yung Pacific Revitalized na na-reborn daw, kaya Pacific Revborn. And Santino is the 6th man. Kinuha siya ni paring Inso. Pero mamaya pa yung laban nila. Doom for WePlay. Maybe for Queen of Pain, pero sobrang daming single target silence mula sa WePlay, and Dragon Knight would be the last pick. For Trackmate Trick would be the last guy para sa all-range lineup nila, pseudo all-range kasi Triant malamang melee, kasi Dragon Knight most of the time melee din siya. So ngayon tingnan natin kung ano mangyari mga kaibigan. This is the first MPGL match on 6.84. I am pretty much excited at rock and roll na po tayo. Nasa na ang overlay? Excuse me po. Mali. Ayun. So again, shoutout sa ating mga sponsors. Salamat sa Gigabyte. Ang bilis ng mouse. Bago malimutan. Bupanes. Ayun, Salamat sa Gigabyte. Salamat sa GameX, Mineski Infinity Computer Shop. Salamat sa secretshop.ph. Bigyan nyo ka ng compendium. Next, nxtgame.com. Hello din sa inyo. Of course, salamat kay paring Lan. Siya yung nagmamarshal ngayon from Mineski Events Team. Hindi, parang parang employed parang separate company, pero ganoon talaga sa Mineski, guys. Kasi hati ang Mineski sa tatlo. Mineski Cyber Cafe, Mineski Events Team, and of course yung Mineski na yung mga pro teams. Yun yung buo sa Mineski Corporation. So anyway, pakilala ko na muna yung mga players natin dito mula sa Pacific WePlay. Si Andrew Torres ang stand-in nila na Doom, si Kirito as Earthshaker, si Kay as Skyrath Mage, si Hehehe na baka si Jedto as Storm Spirit, and PL would be played by M. Samantalang ang Trackmate nagmamarcha mga kaibigan, si Nicole,
si Horny, si Ron, si Angel as ano to, tawag dyan, Dragon Knight, Treant Protector, Drow Ranger at saka Visage respectively. Naiwan lang sa may gitna itong si Relax as Queen of Pain. Ano gagawin nila? Nagkakatutak-tukaan ba? Wala pa. Securing lang ng rune. Kaya nabibigay ito. Bibigay ata kay malamang kay Hehehe. Ayan, harakan na. Ano pa ba Boss Denki? Si Aris J. Miranda, sabi ni Gigi. Ano to? Ba't dalawang W? Ang dami naman W niyan. Ganda ng set nito. Ito yung long hair na Dragon Knight. Ano kayo mangyayari? Medyo mismatch siya dito. Mahirapan siya mag-farm hanggat wala pa siyang bote. Pero maya-maya lang mayroon na siyang mabibili. Konting tiyagaan na lang yan. Sa kabilang side, aggressive trial-in from Trackmate. Owing it to their Visage. Alam nila na medyo mas malapit-lupit sila dito. Samantalang, like what I've said, this would be a dual lane. Earthshaker would be covering up for Phantom Lancer. Samantalang, roaming itong si Kay. Skywrath Mage trying to sandwich itong si Nicole. Kaya-kaya itong abantihan kung sakasakali. All he needs is to harass via Arcane Bolt at medyo mahihirapan ng umabante itong si Nicole. And he was forced to actually call for for tawag dito, Petchay, Living Armor mga kaibigan, already being used straight at 1 minute in. Grabe ang harassment dito ng Pacific Weplay. Mukhang abante na setting natin. Kayang-kaya na to eh. Kung sakasakali, all they need is tawag dyan, matimingan itong si Nicole na walang kalaban-laban, pero mukhang nakuha na ata yung bote, and medyo mission failed. Itong si Skywrath Mage wasn't able to actually catch that courier. At I think dapat game na game face na ba ata sila ito, hehe. Naglalabas ng alaga. Skywrath Mage rotating, nagbato ng Arcane Bolt, pero naglabas ng Petchay again, saving Nicole. Ayun. Wala lang, ganun lang. Yan ang i-expect natin sa ganitong klaseng draft eh. He tried his best, yun naman kagandahan kay paring K na inabangan naman niya eh. Pero ang problema, medyo mautak ang Trackmate dito, medyo old school medyo basang-basa na yung ganung klaseng mga jutsu, and they actually preactively know na nung nakita nila na si ES lang nandito sa may bottom lane, na nila na parang abangan na ang courier, baka mabugbog. Oops. Ayan, sabi ni paring Ramnam Zer, tournament, gusto namin, taga-US kami, pero gusto namin sumali sa inyo. Gusto mo sumali sa MPGL. Well, unfortunately, MPGL, hindi pa namin kaya na magpa-tournament sa US. Pero kung lumaki ang esports, ang Mineski, specifically, pero may naka-haste, si Krita na bumablock, si Ron nasa pilig, there goes the stun, catching all three, and Ron might be in danger. First blood impending, nasa nang naku po! Yun, may mana na 2 uses, Lance, pero hindi pa niya mag-guard, mga kaibigan. Naglalag ako ng konti dito kasi may mga nagbo-bootcamp, pero mukhang aabutin ba? Hindi, medyo nagkakaiba-iba sila ng target. Naku, sayang. Kung nag-focus lang sila sa isang punteriya, at least they can kill one specifically. Pero wala kanya-kanyang target. Gusto nila si Horny, gusto nila si Ron, itong si Angel, kakarating lang, tsaka siya pinagtripan. Wala iba-iba ng focus fire dito ang Pacific Weplay, and I think I need to close some apps. Close ko na muna ito. Iba. Huwag yan. Ito. Huwag yan. Yan. So mamaya pala guys, ipopromote ko yung natin, yung MPGL Saya Grand Finals kasi meron tayong ticket. So sana bumili kayo. Wala namang masama kung bumili kayo. And marami kasing kasama yun bundle yun, merong kasamang set I believe. Titingnan ko na lang mamaya para hindi tayo magkakamali. So far, wala pang nangyayaring gulo dito. Excuse me po. Ayan, akala ko Skybill sila Santino. Aba, iba na ang ngayon. Wala lumipat Kuya Denki, ilang games ang ikakas nyo ngayon? Lahat ng Class A. Kasi wala na namang tao. Naiwan lang kami ni paring Lucky. Lahat mag-basketball ka rin ba? Oo, yun. Mag-basketball din si Lucky. So ako nga lang may iwan dito at saka si Lan. Kala ko mga 7 pa naman. Pero nagsialisa na sila. Nagkapulasan na. Kumain na siguro. Hehehe dito. Nakakuha ng Invis. Tignan natin kung maging effective ba to. Nag-rotate. Kirito and company. Trying to catch DK. Let's see. Nicole, walang kamalay-malay. Long hair kasi. Naku po! Naku, umabandi ka! Medyo nasa mali! Here comes the gank na slow hinila. Jai pass. Asa na abanger system na po mga kaibigan. Wala na siyang kabuhay-buhay doon. Hehehe. Getting that first blood. And now Pacific Weplay on a good position. This mid-game. 4 minutes in mga kaibigan. Level 6 na po. Uy, kunin mo na yung gulong mo boy. Iwag.
Samantalang relax mga kaibigan, sabi talaga ni paring si Chino to eh. Ay si Chino, si Kai. Sabi nga, relax. Relax lang tayo. Ayan, kamusta naman. Hindi ko to alam kung sino si Grimto dito eh, kasi mga pangalan nila eh. Ops, nagtitipi. Angel, mga kaibigan, trying to help the mid lane. Tingnan natin kung mangyari ba na kumamali si Nicole. Pero Torre, ang hinil ng kanya kakampi. Nasa mali, mga kaibigan. Pero siguro nagka-miskick lang. Pero dun lang, Boga Flame. Patay kaagad ni Nico. Nicole pala si Kirito. Mahawal ba? May stun ba? Naging Dragon na maabutan ba ng stun? Hindi umabot. Medyo nasa mali at nag-i-stop dance tayo dito. Almost a kill. Almost a double kill for Trackmate. Pero medyo nahuli nga lang sa akto. Ganda. Pero maganda yung ginawa ng kanina. Maganda yung ginawa ng Trackmate dun ha. Ang pintas ko lang doon, nagkamali ng nilagyan ng Pechay. Itong si Ron. Nakita ko yun, nakita ko, Torre. Kupo. Huwag ka kasing mag-right click sa mapa, Zer. Hehe, may gulong siya dito, pero wala siyang mana, medyo kulang ng konti. Pero I think one good gank can kill Nicole. Again, ayun nga lang, na-heal na ulit. At grabe, stop dance talaga, no? Mong mapapatakbo ata ako sa kabilang office. Dahil, ano eh, ganun talaga mo. Ito na, ball lighting in. Nahuli si Angel dito. Nakakuha ng haste sino? Si Nicole. And that's one down again. Nicole lumahabog siya makapatay ng Anghel. Sinigawan. Relax dito. The doom would be used for Nicole. And I think that would be enough. Madedeny ba? Abangers. Kumaharang. Ginamitan ng Pechay mga kaibigan. Naging pao ng pulit si Nicole. And I think he's gonna die. One more hit. There we go. Double kill for Hehehe. Relax. Actually moving out. Yun na. Tapos na ang laban. 3-2 agad yun. And I think, ang ganda ng rotation eh. Parehong off-laners. Mali. Isa lang palang off-laner doon, si Doom. Tapos si safe lane solo, si Relax. Actually, helping that, that engagement. Pero ang problema, medyo lumang dito ang we play. Kasi, nga naman, Storm yan eh. And he got all 3 kills. Giving him, pretty fast. Hindi pa, wala pa. Soul Ring, ang inuna niya eh. Soul Ring, imbis na Power Threads. And I think that's very standardized now. Boss Denki, walang sounds ang mismong game. Mahina lang kasi masyado. Ayusin ko yan. Mamaya. Hinila mga kaibigan si Nicole. Dito na-stun nga lang siya. Naku po, medyo nasa pilig ko si Hehe. Dito na silence ba? Wala! Wala eh. Walang draw eh. Kung may draw ranger siya, may draw ranger, medyo nasa peligro na sana si Hehe doon. Pero ang problema mga kaibigan, kulang ang isang stun. Kulang syempre ang slow para kay Storm. At para sa inyo guys, alakasan ko yung volume ng game. Ayan. Ayan ba? Narinig yun yung game? I think narinig yun. Ayan. Kuya Bengi, kailan malalaman ng mga team na kasali sa MI, sa TI, buti tinanong mo paring tol. Mga I think 1 AM mamaya. Yun yung Nostra namin dito. Pero tingin nyo, sino yung mga makakasama? Ako, kampante ako, Team Malaysia would be invited. Sa Southeast Asia. The rest, it's either Rave or some other team. Pero nakakalungkot pag hindi na-invite yung Rave after their performance sa DAC at saka sa ibang mga tournaments. Diba? Ano sila? Last year, ang ganda ng performance sila. They were the champions for MPGL Season 6. Tapos, DAC, good standing. They're the dark horse of the tournament. Tapos, ayan. Very stable roster. Di pa sila nagkakaroon ng rotations or any roster changes. So, I believe medyo they're on the running to be invited directly. Sana naman, di ba? Yan yung mga pinapatay, relax dito. Si M and Hehe would be, answering that with a dominating streak. Wala pa siyang ibang item po dito, threads lamang. Sumataas si Mitas. Under Torres, mayroon siyang doom dito. Sino kayang idudum niya? Nagamit po niya, hindi, na-silence siya kaagad. And anyway, mga kabe, nice stun from his ally. Kirito dito, mga kabe, going for it. Si Kay tumatakbo, na-doom na po si Horny and he's gonna die. Right click, patay kaagad. Mamatay din ata si Angel dito sa kamay. Ito ni Parin Kay, pero mas malaki ang damage. Sinonic boom sa muka. Meron ba siyang level death? Walang level death. Uy, perfect stun from Kirito, killing him in place. Could have been a simple shockwave from Andrew Torres, pero sabi niya gusto ko ng pera. Kailangan ko ng arcane. Kung samantalang dumadam dito, relax, might be in danger. Hehehe. Mamatay na ba siya dito? Mapatay nga ata. Right click, hindi nag-heal ng bote. Naku po, yun nga lang. Medyo na jokes to go. Patay, binugahan pa ni Nicole and the streak would be stolen by DK. Giving him ample money to get that power threads. Ayan, what would be the next item? Kasi sa meta ngayon, medyo nag-iba na yung nag-iba na yung mga cores, I think.
sa iba't ibang mga heroes. At maganda yung tanong mo paring Lowski, first game po ba ito? Oo, ito yung first game. Kaya relax lang kayo. PL, level 6 na to si M. Wala pa siyang ibang item. Pero mamaya, tingnan natin kung mag-diffuser siya dito or something else. Nahirapan siya mag-farm eh. Namatay siya sa baba nung ginang siya ni Relax. And nawala yung kanyang mga pinaglalabang yaman. I think he's gonna move up. Can kill Drow Ranger, really? Ayan na, ako po na itin. Hehe, gumulong na mga kaibigan na Lehu. And now, he's dead. Binigay pa kay M yung pera na yon. Oh, power threads na sir. Chingy. May push bang mangyayari? Wala pa eh. Yan, sobrang chill lang nila pareho mga kaibigan. And I think Trackmate, despite drafting this... Ayun na, sorry naman. Ayan na, nag-push na sila. Oh, slow para si Kirito. Medyo nasa malingal na instansya dito. Naku po, iniwan yung magbubote crow pa ata siya mga Kirito. Going in for the stun, TTP out. Pero binugahan lang ni Dalsim. And that was another easy kill from Trackmate. Nagpresenta na eh. So, siya na yung lumapit eh. Siyempre, wala namang alam din sa vision dito ng Trackmate. And I think the second tower is up for grabs para sa Trackmate dito kung i-question na. Thank you. Wala lang. Pinakitaan lang ako ng pagkain. Akala ko naman. Pakita lang eh. Ayan, shoutout sa sponsor natin. Ang pambansang burger ng Pilipinas. Anyway, mga kaibigan, shoutouts kay Dex. Ayan, sumilip lang dito. Trackmate, mga kaibigan, on a good roll right now. Kahit medyo pantay sa score, ang mahalaga naman sa Dota is yung push. At yan, dahan-dahang sinasakwa ang base. Ako po, Pacific Replay. What are you doing, mga kaibigan? Nagpa-farm lang, M! Walang pakialam sa puso ng mga tore ng Pilipinas. Kirito, pumipresto, wala pa siyang level 6 dito. Samantala namumulis itong mga pamilyares ni sino ka nga? Hindi ikaw. Ayan, si Angel. Ang ganda ng ngayon eh. Sabi ng aking mga kaibigang mga pro, ang daw ngayon, ang meta, kung sinong unang magkaroon ng Solari, yung upgrade ng medalyon. Ano ang pangalan na? Solar Crest. Ang naalala ko kasi Iron Solari sa League of Legends pala yun. Medyo nasa mali tayo. Kung sino daw unang magkaroon ng Solar Crest, siya daw yung nananalo. Oh, sobrang kasi sakit ng minus 10 eh. Kung ano nga eh, kung sa exam mo nga minus 10 ka, di ba? Eh, sakit na nun. So, yun lang ang laban ngayon. Kung sino makakuha ng minus 10 points to Gryffindor, siya yung makakaano. So, anyway mga kaibigan, at 12 minutes in, looking at the net worth, lamang na lamang si Parang Ngehe, medyo 6-1 lang. Next is actually Nicole, despite that tower, despite that, that tower advantages na nakuha ng Trackmate, eh, si Paring Jed ang nangunguna pa rin. At sabi ni Jed dito, kahit iban nyo, yung Mipo ko, malakas pa rin ako. 4-1-1 score is not too shabby pagdating sa early game. Pero ang problema nga lang, iba ang gusto ng Trackmate, mga kaibigan, objectives. Objectives. Huwag na kayo mag-react. Objectives. Tingnan natin, Roshan, mga kaibigan, kinakana, samantalang naamoy ata ng Pacific Weapon na may nangyayaring masama dito. May kita nila, naku, na-break yung invis. Sabi ni Triant, naku po, may tao, nag-silent sa wala. Nakuha nga lang ng HC Nicole, and I think this would be a disaster for, sino nga lang, alam mga kaibigan, kakasanin siya na po, pero ang ganda ng pwesto ng Weplay dito, mga kaibigan. Dalawang patay, pero ang kailangan mamatay dito si Parang Ngehe. Aegis would be pop. Nicole, medyo nasa dire straits, walang mana si Ngehe, pero mga kapatid pa rin sa OG would be used, catching Jed, and he is dead. Apat ang patay, di ka magkakaubusan ba? M, tumitipi out, mga kaibigan, and happy birthday para sa Trackmate dito. Nakuha na si Roshan. Medyo nagkaroon ng konting issue nung nakapasok yung dalawa sa Pacific Weplay, pero the Aegis is at their side. It would be an easy pick-off for them. Sobrang simple lang yan, mga kaibigan. Tig-apat sila. Pero kung susumahin mo, medyo masakit ang nawala sa masakit ang nawala sa Trackmate kasi nawala sila ng Aegis. Pero the gold exchange is still very significant. Looking at the team net worth, ang laki ng ibinaba, mga kaibigan. 1,500 pesos ang kinita ng Trackmate sa XP. Kamusta naman? Mas malaki definitely. Oh, yun. Sorry naman. Lumamang lang ng 500 pesos. Si Emma, kaibigan, tumatakbo. Naku, nasigawan, papatay kagad, killing space. Si Andrew Torres, gusto makaisa pa, may doom ba? Walang doom! Pero okay lang yan, right click na lang doon. Nagpalabas ng bangkay itong si Biako Yakuchiki, pero mukhang natamaan nga silang lahat. Nagkatamaan na po
medyo hindi ko alam kung ano gusto mangyari ng Pacific WePlay. They are actually looking for ano eh. They are looking for a defensive move. Pero since nagkapwestuhan na, sabi ng WePlay, edi game, total meron naman tayong Earthshaker at saka Skywrath Mage kahit walang Doom. Sige, rock and roll. At ngayon, I think this will be the first tower of second tower pala ng Pacific WePlay. So, slow para kay Andrew Torres. Ba't kasi nandyan? Isa pang slow. Lich Seed! It's super big! Hindi nakagamit! Na-doom ka agad! Pero patay nga lang siya! Slow. Stun. Kirito. Anong gagawin mo? Ba't ka nandyan? One more click na enchant totem pala. Kaya pala si Ron, mga kaibigan, mahaba si Ron Corrado dito. Pero, bakit? Ba't masyadong malalim ata ang WePlay? Yan tuloy na OG ka, boy. Yules. Right click. Hindi. Binigay sa Jonakis ni Angel. Anong ginagawa? Ba't ganun? Bakit Yules first item? Hindi, pro yan eh. Marunong pa tayo sa pro eh. Kanya-kanyang trip yan, sabi ni Kai. Oh, sa bagay yan. Hindi, pag na-doom, uma-item, oh. Hindi, yung na-doom. Yung na-doom. I-Yules niya para astig, diba? Para may swag. Hindi. Tama. Shoutout kay Eric Balmonte, mga kaibigan. Lupet. Wala lang, astig lang. Sabi niya, cool. Yeah, pero I think it could have been an Aghanim Scepter eh. Yung pera nito, yung pinanggastos mo dito, inags mo na sana. Ags for swag, pero wala eh. Gusto niya nagpapalipad. Anyway, mga kaibigan, another push imminent para sa trackmate. Hindi mo nga pwedeng i-use ang kakampi eh. Ano lang eh, self at saka enemy lang ang pwedeng i-use. Baka nga swag. Swag yun. Pag na-silent siya ni Skywrath, pwede niyang i-use. Pwede. Sakto yun eh. Pero, wala eh. Kanya-kanyang trip yan eh. Sabi ni Kai eh. 1 year natin lang. Pero wala eh. Kung ako talaga niyan, Aghanims na, di ba? Magkano to eh? Nasa 3K to eh. Sayang eh. Hindi. Octarine Core, hindi maganda kay Queen of Pain kasi kailangan niya ng ags eh. So, parang nagiging luxury siya. Mamaya mag-Octarine kung sakasakali maganda yung kanyang performance. Pero anyway, mga kaibigan, may smoke gang kami ng Pacific WePlay. Let's see. Makikita nila si Dragonite dito pero nag-invis ka agad. Shadow Blade, medyo pinakita na niya kaagad sa kanyang mga kalaban. Naku po, huli. Angel, mga kaibigan, sandali lang tinitigan. And now he's dead. I think medyo bayad naman. Sulit yung pagkakaroon nila dito. Paggamit ng smoke. Pero pasensya na guys kung medyo naglalag ng konti. Ganyan talaga ang buhay. Ano to? Anong team maglalaban yung araw, Boss Denki? Hindi ko kabisado. Pero yung Class A tatapusin na namin ngayong araw kasi Class S para bukas. Yan. So, expect teams like Pacific WePlay, itong Trackmate, TNC, isa sila sa mga crowd favorites ngayon. Extreme Gaming Philippines, yung Pacific Revborn, ano pa? Yung Pampangas Best, yan. Sila yung mga maglalaro ngayon. Ako excited ako sa Pampangas Best eh. Gusto ko sila makita kung kaya ba nila dito sa Class A talaga makipagbalugbugan o kaya ba nila makapag-road to Class S. Batingnan natin kung yun ang mangyayari dito. Oops, grabe talaga. Laggers in Paris, ano? Hindi. Ito na ba yun? Yun nga yung Silver Edge. Ang bigay ng Silver Edge, kaya pala bumubuo ng Silver Edge. Okay, hindi ko napansin yun ha. Akala ko slow lang yung kapag nag-activate ka tapos ni-right click mo pag brinik mo yung invis. May pala, disable ng passive. So it would be a good asset versus PL. And actually would be a good item versus Phantom Assassin kung sakasakali. Pero tingnan natin mga kaibigan. Smoke lang. Ginulungan ng mga kaibigan 5 sa 5. OG sa isa. Parang lang pero yun nga lang mga kaibigan na ilagay dito. Wow! Ang ganda ng pwesto dito ng WePlay at mukhang mapapasigaw tayo ng ubos ito. Hindi. Kasi nagkakamatay mga kaibigan. Grabing lag. Pero so far mga kaibigan, nakikita ko na nauubos ang Trackmate. Dahan-dahan. Si M dito, maganda yung pwesto. Isa pang Chipoy lang. Maka-escape lang siya dito ng konti. Pero nakapag daos-dos. Nako po si Jed. Ang hirap talagang patayin ng nakapechay na Queen of Pain. And now, mega kill si Relax. Hinahanap na lang nila mga kaibigan. Hindi nila hinahanap kasi nakatakbo na Pero never underestimate the power of Pechay mga kaibigan. Kahit lang nakita ko, pero lang, Jed! Hindi pa natapos ang boxing! Uli pa niya, Pechay na naman!
Pechay na naman, and now Yules actually proving useful. Kumahabol mga kaibigan, si Relax dito, medyo nasa peligro na naman po, wala ka ng Yules boy, pero nailagan! Yun, sabi niyo, oy, Pechay ko boy! Ayun, nabigyan na kaagad. And of course, yung saging, ay ano, yung, tawag dito, Glimmer Cape. Pampakunat din yan. Ayan. So, item check tayo mga kaibigan, nakita natin na may Glimmer Cape na tong si Trian Protector. Si Visage, hindi pa siya kukuha ng kanyang Solari. Iba ang gusto niyang gawin. Mech. Aghanim Scepter would be finally being done by Queen of Pain. Kamusta naman si Dragonite? Silver Edge na po para sa kanya. SNY, probably for Horny. Or maybe BKB. Sa kabilang side, si K. Ayan, wala lang. Extrang Observer Wards. Observer at Sentry pala. Bloodstone para kay Jed. Andrew Torres mga kaibigan. Hand of Midas and an Aghanim Scepter up close. Si M naman, Diffusal Blade, that's it. At saka Purman Shield yan. Tapos merong extra bracer lang. Kirito naman mga kaibigan, nasa 300 gold siguro. 300 gold para sa kanyang Blink Dagger. Ano sinasabi dito? Para sa akin, TI invites ay Secret, Cloud9, Navi, Empire, VG, EG, IG, LGD, Malaysia Alliance. Bakit isa lang ang representative ng SEA? Raid need pa ng experience sa qualifiers. Ayan. May qualifiers ba? Meron siguro. Ang alam ko, di ba 16 invited? Tapos rock and Ay, roll. hindi ko lang. Di ba TI1 style? Sa compendium, 11, ay, 10 lang pinapapredict. Sa compendium. So may qualifiers pa rin. Siguro, Muslim. Ano, MY, may raid pa. Hindi yun yung sa pe-predict mo. So 10 lang. 10 directly invited. Tapos 6 na quali. Siguro. NA, Europe, Southeast Asia, China. 4 lang na region natin eh. Ang hirap nito. Paano to? Iniisip ko tuloy kung paano yung style eh. Kasi, ang alam ko talaga guys, kasi sinabi na TI1 all over again eh. So, 16 directly invited teams. Pero sabi nga ni paring ng aking mga katoto dito, 10 lang daw yung pwedeng i-predict. Sabi ni Moves Like Yamate, yung Yules daw, para mana regen mabilis. Di wow. Talaga shoutout nga pala kay kay Ohay Francisco, daming alam. Mana regen? Useless battle. Mas maraming sulit. Yes, useless battle. Sabi nila ba? Kaya to. After ng DAC Major Orsas lang yung malaking tournament na sinalihan ng Rave na medyo bleak ang performance pero wala naman dun yung Malaysia, sabi ni Leon Skywalker. Ano kasi, alam natin na dito sa Southeast Asia medyo limited yung tournament. So I think Valve would be reasonable enough na hindi nila ibabase hindi nila ikukumpara naman kung paano ka mag-scout ng European or Chinese or American teams, di ba? Sa Amerika nagkalat ang napakaraming tournament, of course sa Europe and China. Dito sa Southeast Asia, medyo mayroon ka lang iilan-ilan na medyo papanoorin. Kaya I think doon lang ibabase ka konting tournament lang. Di ba? And halimbawa, katulad yan. Sabihin na natin ang pwede mong pagbasihan, MPGL last year, Star Ladder last year, tapos, tawag dito, ano yung last quarter tournaments ng Southeast Asia? Yun, DAC, Major All-Stars. Rave actually bagged 2 out of 3. MPGL last year, tapos yung DAC. Kamoting Major All-Stars nila. So, I think 2 out of 3 is not bad para magkaroon ng invite. Diba? Sabi ni Zed Ryu, buhay pa ba ang Denki ng Las Marino? Well, hindi na. Kasi nakapagkas ako ng tournament na tuloy-tuloy ang panalo. Kaya wala na. Wala kasi motion ng mga panahon na yun. Yun nga, no, pwede. Walang motion. Ano ba nangyari kay Bimbo? Wala lang. May problema sa Pag-ibig. Si Arang may problema sa buhay. Si Bimbo, alam mo, kanya-kanyang trip lang talaga yan. Si paring Bilbo Bobbings. Kaya Yules, pag nag-cool down yung blink niya kapag hindi wow. Bukas na announcement sa TI, di namin alam. Pero feeling namin mga ganun oras. Turo naman ang kaibigan mo, paano
Ayan, 7 minutes na. Wala tayong munang kwentuhan na lang muna. Ayan, nga pala, ipakita ko na. Sakto, buti. Sakto, no? Buti na lang. Teka lang. Sasabihin ko sa kanya, hindi ulit niya, kung ulit may papagawa pa kayo sa akin, hindi pagawa. Buti na lang. Naalala ko, tama. Ayan. Guys! Ayan, meron tayong ticket for MPGL Seiya Grand Finals itong Season 7 bundle. May kasamang set yan ni Beastmaster. So, bilhin na kayo mga kaibigan. Magkano? $50,000. De, joke lang. Yan yung price pool. So, magkano lang? $599 US. Bali, $6. Magkano yan sa Pilipinas? 300 something. 300 pesos. Nakatulong ka na. Oo, di ba? Nagka-set ka na ni Beastmaster, nakatulong ka pa. Napapanood na. Mapapanood mo pa yung laban. Di ba? May ticket ka pa. So, gagwapo yung account mo. May ticket dito sa may taas. Yun, oh. Helmet, mga kaibigan. Meron ka pang, ano ba ito? Pelt? Oo. Mga kang Viking. Yan, meron ka pang brief. Yan, may armband. Tapos meron ka pang poster. O, piyayabang mo sa mga bata sa inyo. O, di ba? So, dito lang yan mga kaibigan sa MPGL. Kaya kung gusto nyo bumili ng ticket, kung bibili lang kayo ng ticket, yan nabili nyo, di ba? Go watch boys na rin lang kayo eh. Oh, kasi sayang din naman 25% of the proceeds would contribute to the tournament prize pool. So ngayon, magkano ba yung prize pool? $50,000. That's 2 million. More than 2 million pesos po sa mananalo at supportahan sana natin kasi kasali dito ang TNC and Mineski. Sila yung Philippine representatives natin. Yan. So, bili-bili din pag may time. Kung bibili kayo, huwag na kayo bumili sa iba dito na sa Steam Market. Malalaki na kayong lahat. Siguro, game na. Wala pa. What the hell? Ayan. At sa chat mga kaibigan, pinaglalaban pa rin nila, nagkukumparahan pa rin tayo dito. Ano ba naman kayo? Hindi pa rin ba kayo nasasanay? Malamang, ayun, hello. Malamang, siyempre, sabihin natin na malayo pa ang agwat ng rest of the world sa Southeast Asia. Pero syempre, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga ganitong klaseng tournaments para umangat yung quality ng games sa Southeast Asia. And it would happen kung susuportahan nyo kami. Alam nga namang puro lang kayo mga trash talk, mga ganyan-ganyan, di ba? Feeling nyo malakas kayo, di sumali kayo, di ba? Hindi yung ang dami nyo na nasasabi, di ba? Sinasabi nyo pang bakit ba, ba't ba ang tigas mo, di ba? Kaysa mag-post kayo ng ganun sa Facebook, mag-internet tags kayo. Ano yung bilang matigas na yan? Secret na lang. Sumali kayo sa MPGL. Sumali kayo sa MPGL. Sabi nyo, bobo-bobo ni ganito, di ba? Pati asawa at saka anak. Ang hard eh. Ba't ba daw kasi ang tigas mo eh? May video pa eh. Nag-edit pa eh. Iba na eh. Diba? Kaysa mag-ganon ka, sumali na kayo sa MPGL. Diba? Kasi tandaan nyo guys, hindi naman forever malakas ang ibang bansa. Balang araw tayo din ang lalakas. Tsaka walang forever. Oh, walang forever, diba? Sabi ko nga sa inyo, yag balls na lang hindi naghihiwalay ngayon. Pati ang bangaw. Oh, pati bangaw. Ano to? Boss Denki, pabati si Idol Mel Clinton. Sige, binabati ko yan. Ano to? Babati dito sa Kuwait, interview ko ngayon. Sabi ni Colocoy 0427. Good luck sa interview mo, tol. Sana matanggap ka. Tanong ni paring Sir Sian Gamer 21. Bukas, NBA. Yung TI, ha? Paano naging NBA yung Bukas TI? na ba? Bukas na ba? Akala ko yung TI, NBA na eh. Di si Stephen Curry din na yung first pick dito. Yung sakasakali, di ba? Pero hindi pa natin alam kung bukas yung TI kasi ang TI sa August pa. Kaya malamang hindi bukas. Pabati ulit din sa New Zealand, sabi ni Chocoba. Ayan. Sabi naman ni Flying Bone, hindi naman limited yung tournaments. Limited lang talaga yung mga nakakapasok na Pinoy. Kasi nga, hindi pa tayo ganun ka lupit. Pero balang araw, lulupit din tayo, guys. At saka isa rin sa mga yung wakatalo. Ano yan? Ito yung sticker. Yung post. Ayan, pero anyway, rock and roll na. Game na daw pumabi. Nagwamit ng stone. Wala lang.
Ayan. At alam mo, yun yung gusto ko sa chat natin eh. Hindi katulad yung mga chat sa yung ibang mga ano. Kasi siguro ang dami nilang viewers eh. Kaya yung mga post puro dongers, mga letukan, mga ganun. At least tayo dito mga mga matitino, mga nagdi-discuss. Kahit yung iba, medyo yung mga nang babalahura pa rin. Eh, at least ngayon, kahit pa paano, yung mga nagpo-post, maayos, di ba? Nakakatuwa. Yan. Boss Denki, kailan ulit lalaro ang Mineski mamaya? Glimmer Cape. Nasa isang inventory. Oo, ito nga, yung mga wards nasa isang inventory na nga. At saka ngayon, sobrang ang sarap ng mag-wards eh, kasi yung observer wards, ano na siya, hindi na siya increments of 2. Isa-isa na siya ngayon, 75 each. Eh, sobrang mura nun. Diba? Konting kembot, ano lang eh, every minute, meron kang $60, ay 60 gold. 65 actually ata. 62? Accurately. So, konting hintay mo lang, kada minuto, meron kang pambili ng ward. So, no excuse ka na hindi ka bibili ng observer wards para sa team mo. Yung sentries, ganun pa rin, 200 pa rin, still on increments of 2. Pero, hindi naman yun importante. Ang importante, medyo mas madali-dali na magkaroon ng map control. Kasi, wala na yung barrier ng pere. Dati, 150 is pretty heavy para sa supports. Eh, ngayon, sobrang sulit na. Anyway, the score is 16-19 in favor of Trackmate dito. Pinapakita ng Trackmate yung kanyang peging manong. And they are coming from Class S. Kaya malamang pinapakita nila yung kanilang mga braso dito na kaya nga kami naging Class S worthy eh. Anyway, naku, nakita si Jed mga gumulong! Pero nasa mali! Hindi nakatagos mga kaibigan at bigla siyang pinaliguan ng lahat ng skills sa mundo. Si K din ata ang susunod dito mga kaibigan na ginamit naman ng Lich and he's dead and out. Dalawa kaagad. One smoke worth 100 gold. Eh, ganun ang turnout. Grabe. Nasa 1K ang kinita ng Trackmate nun. Ang laki naman. Mistrick si Jed eh. Wait, kasi. Wala. Ang galing, ang laki no. Yun yung sa patch eh. Mas maraming magkakasama, mas malaking increment sa mga kuha mong gold. So ngayon, para sa akin talaga, kaya nga sinabi ko, fearless forecast ko, tawag dito, ang meta ngayon, quad core eh, usually. Isang soul support, tas mostly quad core. Pero so far, hindi ko pa siya nakikita ngayon, baka naman mali ako. Since mga kaibigan na booking dito ng Trackmate. And Roshan is now up, could have been a second Roshan for Trackmate really right now. Tagal naman maging online ito ng PL. Still at Diffusal, not even a level to Diffuse, not even a Yasha on his inventory. Samantala itong mga katinsa, iwan na siya. Oh, may Casual Oblivion stop itong si Storm Spirit. I don't think mag-o-orchid siya kasi bumili siya ng Ogre Club eh. So BKB would be his next item. Kirito naman may Blink Dagger na. Si K-Dash wala lang, cool lang tignan. Andrew Torres mga kaibigan, Hand of Might as agad yung center nakahuli sa relax mga kaibigan, relegated to use his Doom for that poor Queen of Pain Ron. Nakabitaw pa ng OG pero I think it would not be worth it. Kirito mga kaibigan, gumamit ang kanyang ulti pero hindi na silence ka agad. Perfect timing mula dito kay Horny. And now Pacific We Play is on the defense, paatras sila. Ang laki ng DPS ng Trackmate dito mga kaibigan. Patay na rin si Hehehehe. Mukhang si Kirito. Oy! Nice use ng ulti. Pero merong mech ang Trackmate. Naku po. Yun nga lang, may mech na. Sumigaw. Tinamaan. Patay kaagad si PL dito na walang ka-item. Si Ando Torson nag-iisa. Naku po, relax. Inabangan. Yol Scepter Istanini. Hindi na kailangan ng kahit ano pa. Ubos! Pati pantubos. Double kill yun para kay Nicole. Kaya may Yulis. Para sa matin. Yun pala. Kaya may Yules, guys. Nasagot na ang katanungan. Kaya may Yules. Panghabol. Diba? Yung Yules yung isa, tapos tatawagan niya yung buong officials ng barkada. Diba? Kanya-kanyang karokuhan ng bawat bila. Oo, diba? Oh, Yules ulit. Oh, ganun yun. Oh, diba? Yules. It's what's for dinner. Si Hehe, umi-slasher pa eh. Si Jed, dumadamo si Gulong TP eh. Oh, Gulong tas nag-activate na siya ng TP scroll. So, saktong-sakto. Yun yung slasher moves eh. Yan. Kaya nga 'di ba, isang recurring joke nung nakaraang patch yung kung bakit napakahirap mag-break ng high ground. Isa yun sa mga factors eh. Yung abusable ball lightning no jutsu ni Storm Spirit. Gulong in, gulong out.
paano ka nga na makakapag-high ground kung laging wala kayong creeps? Pero ngayon, ano yung ginawang, ano yung gamot ng patch sa hirap mag-high ground? Parang wala, no? Walang changes, walang incremental changes sa sa Torre aside from that minus armor. Pero nga natin pag-usapan niya kasi binasak na po itong Roshan na naman po. Second Aegis, Nicole ulit ang hahawak ng mahiwagang panangga ni Batusay at iniwan ng bote dito. Ayun kaya ito. May bote. Kayo ng bote. Ay, hindi pwedeng i-click. Hindi pala pwede. Ayan, ano to? Bakit wala na si Bimbo sa Mineski? Nandyan pa rin. Easy ka lang. Ayan. And interview sa police, sana matanggap. Nasa Kuwait siya, may police interview siya. Pre, sana matanggap ka nga sa rehas na malamig. Interview sa police. Ayan. Denki Senpai, notice me, Bible Thumb. Huwag ka magdabog. Naiiyak ka ba? Huwag ka maiyak. May isang naligaw na kupal din dito, Boss Denki. Ayun o. Hater, utak, blank. Hayaan mo lang yan. Ganun talaga ang buhay. Kasama sa buhay yan. Anyway, ano item nito? BKB mga kaibigan. Recipe pa lang ang pinagmamalaki doon ni parang hehehe. Kulang pa yung pera niya ng 600. Samantalang Andrew Torres dito, wala pa siya nabubong iba. Stand-in K, yan din, kalungkutan items. And, bago ko pa yan, gusto ko pa lang pag-usapan natin kasi nagbago na yung itsura ng secret, ng shop ngayon. May mga nadagdag at mga nabawas. Wala na yung talisman, I believe. Ayun pa rin. Talisman, wala na yung talisman na privation. Nandito na yung secret shop, ayan. At saka yung plate mail na wala na. Ultimate Orb, I think, wala, nasa secret shop na rin. Tapos nailagay naman sa main shop yung pang perse at saka wala na yun. Sa side shop, I think sa side shop may nadagdag yung Void Stone. Oo, yung pang perse nga. Ano pa ba? May nadagdag pa nakita ko Ayun, wala na. Sorry na. Pero alam mo, may suggestion ako kay Iceprag sa spectator chat, sa spectator client, dapat itong shop, hindi na shop, dapat suggestion ko item progression Pag click mo to, makikita mo yung item progression ng hero na naka-highlight. 'Di ba? Akin yun sa akin galing yan baka may mag-post sa Reddit ng mga JJmon dyan kung makiagaw, ako magpo-post nun, pero hindi sa Reddit, sa dev forums. Kasi sayang kasi aaminin mo, anong pag nanonood, pag nag-spectate ka, anong gagaanin mo tong busit na to, di ba? So, sana lahat mapakinabangan pag nag-spectator mode ka or pag-caster ka. Malaking tulong din yun Kasi aminin natin na minsan mahirap manood ng item progression kung kailan binili yung ganitong item, pag na-miss mo yung lumitaw dito sa may gilid, di ba? So, para sa akin, magandang magandang pampais ng trabaho. Kasi sa StarCraft nga di ba? Sa StarCraft lumalabas dito yung mga binubuo yung timing, yung upgrade timings So, sana pati tayo. Naku po, lifesteal. Ano to? Tawag dito, Bloods. I think for PL. Kasi maganda rin ang Bloods ngayon Meron ng range lifesteal na 10%. I think it's actually a standard right now for supports na bumuo ng Vladimirs. Pero so far, walang bumubuo dito sa koponan nila Eugene. Ito sa Trackmate, wala. Pero may Clashwell Morbid Mask. Itong si Horny. This might be a satanic complementing his Manta style at saka BKB. Sa kabilang side, Nicole. BKB na rin. Ano na to? Wala lang. Stun? Ako. Ayun stun ini. Pero medyo lang ng konti. Ako po, BKBs would be used. At ito ang problema ng Pacific Weplay. They don't have that firepower. Gumamit na ng Guardian Grease at kahit isang mapatay nyo, visage lang yan, boy. Triple kill mula kay Nicole. M is forced to buy back. What would you do? Versus Trackmate. At dahan-dahan na pong binabasag itong Ayun na naman, Yules naman po. Shoutout sa Yules. Ni Kuya Relax. David Kai, ladies and gentlemen. Wasak na naman po ang base. At pupunta sa gate 1 ng Pacific Weplay. Wawasakin na rin ang isa pang tier 3. Kuwawa naman ng Pacific Weplay dito mga kaibigan. Wala silang magawa sa ganitong klaseng strat ng Trackmate. Sadly, Phantom Lancer wasn't able to farm fast enough para mapalagan man lang itong carry ng Trackmate. And now 2 Raxes are down. Tanging bastion na lang ng defense
ng WePlay, ang kanilang Tier 3 bot, and of course, yung kanilang Tier 4 sa may base. Pero ngayon, pinapadali lang ng tawag dito, ng trackmate yung pagpa-farm ng WePlay, I believe. Hindi pa nila minega to eh. Pero I think hindi rin kayang humabol kahit sabihin natin PL can free farm this one, ano pa rin to eh, mababa pa rin ng gold na binibigay ng mga ng mga mega eh. So kahit ng mega super crypt pala. Kahit kampohin to ni PL, hindi pa rin sufficient yung makikita in gold eh. Kaya ngayon, I think in agreement to that net worth at saka XP earned graph, medyo trackmate has this game. Lalo pat wala na ngayon yung rubber band mechanic na medyo nakakainis nung past meta. Ayan, balik na naman tayo sa momentum Dota, I believe eh. Pero hindi yung momentum Dota katulad ng dati na parang kapag nakasakay ka na sa sa roller coaster ride through hell wala nang labasan. At least kaya parang dito medyo equal opportunities for both teams, pero whoever controls the momentum would be on the safe side ng meta ngayon. Nakita ko nakabuo na ng Solar Crest eh. Ayan na, Solari na siya. Ayan na. Shoutouts nga pala kay anong pangalan nun yung sa LoL? Yung babaeng tank. Leona. Ayan yun, di ba? Ayan yung panangga niya eh. Babaeng tank. Ayan. Kasi yun dati parang joke eh. Bakit walang babaeng tank? Walang babaeng makunat. Lahat ng babae kung hindi Agi. Diba? So, ang sagot ng LoL, dalawa. Si Leona at saka si Sejuani. Sa Dota, meron naman tayong LC. Diba? At saka si Pudge. Hindi naman babae si Pudge siya. Anong hindi babae si Pudge? Best waifu si Pudge. Nagre-reklamo sa Twitter. Ano daw? Mali ka daw sa Yules. Ano daw? Ang tanggal daw sa silence. Ang Yules. Yung Doom, natatanggal ba? Kanina pa namin sinabi. Okay, natanggal ba? Nagre-reklamo. Natanggal ba ng Yules yung Doom? Hindi. May Doom yung kalaban, di ba? Ako nag-nostal. Mention mo. Yan. So, shoutout sa nagsabi sa Twitter. Narinig ko naman tol eh. So, yung nasa Twitter na nagreklamo na yung Yules daw pang tanggal ng silence, medyo late ka. Nabanggit na natin yan. Oo nga, tama. Kasi late na ng 5 minutes. Oy, anyway, si Ron dito mabit. Kitang-kita ng Sentry Wards. Uhuli ba? Wala, medyo kulang si Hey. At kung nakikita nyo, na Lagerino Masterino, ganon talaga tayo sa Pilipinas. Easy lang kayo. Ayan. Ano to? Ang lag naman, Denki! Ayusin mo naman yan! Pag ganyan pa rin yan, next game, di na ako manonood. Huwag kang mag-alala, guys, kasi ang totoo niyan, hindi talaga ako caster eh. Ako talaga yung PLDT. Aayusin ko yun. Ayan. Pasensya na kasi hindi ako yung may hawak ng internet, hindi ako yung kable. Kung ako yung wire, aayusin ko yung trabaho ko. Pero unfortunately guys, may issue yung PLDT sa atin dito. Kahit magalit kayo sa akin, wala akong magagawa. Ayan. Kung may boboycottin kayo, siguro wag yung nahihirapan din. Siguro boycottin yung nagpo-provide ng internet. Pero wag naman ganon, di ba? Tanggapin na natin sa Pilipinas, medyo may problema tayo sa internet. Oops, start? Wala. Ayusin natin guys, huwag kayo mag-alala. Oy, gumulong na kagad. Si dito mga si Jed. Nakapag-BKB kagad, catching Ron. Pero mukhang mali ata siya ng target dito mga kaibigan kasi pumapasok na. Queen of Pain, walang katakot-takot. Na umabali dito naman ano naman ngayon, wala ka ng BKB boy, patay ka sa amin na silence. Ni-use ang sarili, sabi nga naka-Twitter, kaya BKB would be used. And now, relax. Hindi na nag-relax, napakall na lang ng GG dito. Ang Pacific WePlay, and this is best of 1. Trackmate would move on. And I think Pacific WePlay bababa sa lower bracket. Ayan. Accept mo o FB. Nice one. Nice one. Shoutouts nga pala kay paring Chino. Chino Yosores. Ayan. So anyway mga kaibigan, habang muna, bilang tayo sandali. Uy, mouse. Queen of Pain, flipping it, good